Thank you for that, KD. Palakpakan naman natin si KD. Amen. So before we start, sa quick lang, tatayo tayong lahat. Please, palihog. Iikot tayo, babati tayo sa kaliwa, sa kanan. Sabihin mo sa kanya, you look great today. Sige po, batiin mo yan. Malapit na ang Pasko. Praise God. Binabati po din natin yung mga nasa online. Amen. Taas po natin mga kamay. Let's pray, Lord. Maraming salamat po for this wonderful family. Lord, kaya kami naririto ngayon, it's only because of your love, your grace, your mercy. Tama, Lord, sabi mo, it's your promise na hindi kami yung pumili sa'yo, pero ikaw yung pumili sa amin. Salamat, Panginoon, for choosing us, even though we do not deserve it. Pero it's amazing. And today, Lord, for this new month of October, Lord, we believe that there is deliverance, healing na naman, answered prayer na gagawin ka. Salamat, Panginoon, we cover this place by your blood. Usap kami ng mga sensitive topic. Pero we believe, Lord, that after this, we will never be the same again. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, nilisi mo kami, Panginoon, ng iyong banal na dugo. Bless us today. We love you, we praise you in Jesus' name. And everybody say, Amen. Praise God at makakaupo na po tayo. Purihin ng Panginoon. Alam niyo po, this month, we have a new series entitled Bait of Satan. Everybody say, Bait of Satan. Bait of Satan. Meron po ba tayong picture dyan? Ano po? Now, what is bait? Pag sinabing bait, ano ba ito ang unang-unang pumapasok sa isip niyo? Trap, that's good, no? Or kung naka-experience na kayo ng, alam niyo yung pangingisda, tama? O kaya, di ba, merong daga sa bahay nyo, anong gagawin nyo? Di ba, nagtatrap-trap ka, parang inuubos nito yung damit ko, binubutasan niya, okay, nakakainis Kaya ang gagawin mo, itatrap mo siya para mahuli mo ito. Now, let us see the explanation of the meaning of the bait. Sabi, bait daw was something or used in luring especially to a hook or a trap. Next, ang bait daw po used to attract prey when hunting or fishing, most commonly in the form of trapping. So, doon lang din umiikot ito, no? Tinatrap tayo. There is something trap na nangyayari. And you know, church, listen here, isa po ito sa palaging ginagawa ni Satanas sa tao. It's baiting you. It's trapping you. Alright? So this is important topic for the whole month of October. Do not be absent. Pakisabi sa katabi mo, do not be absent. Di ba lalo na ngayong October, November, naku po, nanggugulo na naman yung mga yan. Okay, lalo na October, November, ang kulit-kulit ng mga yan. Okay? So ang title po ng ating topic po today is Bait of Satan, Rebellious Spirit. Pwede po ba sabay-sabay natin itong basahin? 1, 2, 3, go! O, tinan mo, nagkagulo na kayo. So, rebellious spirit. Our main text ay magagaling sa Numbers chapter 16, verse 1 to 3. Korah, son of Izhar, the son of Kohath, the son of Levi, and certain Reubenites, Dathan and Abiram, sons of Eliab, and On, son of Pelet, became insolent and rose up against Moses. With them were 250 Israelite men, well-known community leaders who had been appointed members of the council. They came as a group to oppose Moses and Aaron and said to them, "You have gone too far. The whole community is holy, every one of them, and the Lord is with them. Why then do you set yourselves above the Lord's assembly?" So pag-aralan natin itong mabuti,
about the spirit of rebellion na umikot sa buhay nila Korah na naging virus sa Israelite community nung panahon nila. Now, as Numbers begin, God was making His people both spiritually and physically ready to receive their inheritance. Ibig sabihin, nung panahon na ito, ready na, pine-prepare na ng Diyos ang mga tao niya, mga Israelites, papunta doon sa promised land na ibibigay niya sa kanila. That's why the Lord said to Moses, "Send some men to explore the land of Canaan, which I am giving to the Israelites." Bago ibigay ni Lord yung promised land o lupang pangako sa mga Israelites, ang ginawa ni Lord, nag-send siya ng 10 tao na mga spies para tingnan kung ano yung meron doon sa land of Canaan or sinasabing promised land. So as the Israel journeyed to the land of Canaan, Israelites' promised land, they rebel at every turn. Ibig sabihin, nung papunta na daw sila doon, there is something may umiikot sa kanilang rebellious spirit. And the spirit of rebellion used Korah to corrupt. Grabe yung pangalan niya, no? Korah, corrupt. To corrupt this nation against the leadership of Moses and Aaron. Now, question. Sino ba ito si Korah? Who is Korah? I think I have a picture here. Korah po was a popular leader, influential figure during the Exodus. Next, he is mentioned among the chief men of Israel in Exodus chapter 6. And one of the first Levites appointed for special service in the tabernacle. So meaning to say, itong si Korah, nasa position of leadership ito. Malapit ito kay Moses. He was a Levite. Ang Levite kasi was assisted in the daily functions of the tabernacle or the church nung araw. Ibig sabihin, nagtratrabaho ito sa simbahan. Now, Korah instigated his own rebellion. Ginawa niya, nag-recruit ng madami, a grievance committee, and confronted Moses and Aaron. So dahil nga dito sa rebellious spirit na ginamit itong si Korah para siraan si Moses and Aaron, kumalat ito. Ano po? Sa buong community nila. Now, here is the list of complaints. Tingnan mo yung complaints ng grupong ito. Letter A, sabi niya, "You are no better than anyone else." Sabi niya kay Moses, "Moses, sino ka ba? Di ka magaling." Letter B, "Everyone in Israel was chosen of the Lord." Kala mo ikaw lang ang pinili ng Diyos? Paano kami? Hindi. Letter C, "We don't need to obey." Hindi ka na namin kailangan. Now, tama naman at may point naman si Korah dito kasi hindi naman talagang magaling magsalita si Moses. Kaya nga nung tinawag siya ni Lord, di ba? Sabi niya, "Lord, hindi ako magaling magsalita. Utal-utal me. I am not an eloquent speaker." And last, ayaw ni Moses yung calling niya. Kasi tinatawag siya ni Lord to lead the Israelites. Imagine this, ang daming tao nito. Kung tayo mga nasa 50 na, isipin mo, ililid mo, iba't ibang ugali, iba't ibang attitude. Ito, millions of people ililid mo. Ayaw nito ni Moses. But, ang mga Israelites ay totoo namang pinili lahat sila ni Lord. Pero, hindi lahat chosen to lead.
Called lahat, pero pili lang talaga yung pinipili ni Lord to lead His people. Now, according to the Bible, pinaiksi na lang natin, pero ganun lang din yan. Alam niyo po, hindi maganda ang nangyari sa mga ganitong klaseng rebellious na mga tao. Tingnan natin what happened to this. Numbers 16, 23 to 25. Look at what happened to them. Then the Lord said to Moses, ito na, no? Nagkaroon na ng mga rebellious spirit, nagkagulo na. Kinausap ulit ni Lord si Moses. Sabi, Moses, ganito gawin mo. You say to the assembly, you say to the people that move away from the tents of Korah, Dathan, and Abiram. Umalis kayo sa mga taong yan. You move away. Yung tents kasi, yan yung bahay nila nung araw, no? Mga tent pa lang naman nung araw. Tents pa lang ang mga bahay nung araw. Sabi ni Lord sa kanila, ni Lord kay Moses, lumayo kayo, stay away, you move away. Then Moses got up and went to Dathan and Abiram and the elders of Israel who followed him. So he warned the assembly. Sabi niya, move back from the tents of these wicked men. Do not touch anything belonging to them, or you will be swept away because of all their sins. Tama yung ginawa ni Moses kasi nag-command si Lord kay Moses, huwag kayong didikit sa mga yan, huwag niyong lalapitan yan, even touch na kung anong meron sila. Because they will be swept away. Next. So they move away from the tents of Korah, Dathan and Abiram. Dathan and Abiram had come out and were standing with their wives, children, and little ones at the entrance to their tents. Then Moses said, this is how you will know that the Lord has sent me to do all these things, and that it was not my own idea. Dinefend ni Moses yung kanyang sarili. Teka lang, kala nyo kasi ako lang yung nagpaplano nito. Akala nyo kasi nagbibida-bida lang ako sa inyo. Tingnan natin kung anong gagawin ni Lord. Okay? Sabi ni Moses. Sabi niya, if this man die a natural death and suffer the fate of all mankind, then the Lord has not sent me. But if the Lord brings about something totally new, and the earth opens its mouth and swallow them with everything that belongs to them, and they go down alive into the realm of the dead, then you will know that these men have treated the Lord with contempt. Look at the challenge of Moses here. Sige, tingnan natin kung totoo yung sinasabi nyo, at saka kung totoong pinili ako ni Lord. Ganito gagawin natin. Yung mga taong may rebellious spirit, lulunukin sila ng lupa. And they will go, sabi they go down. Ibig sabihin, pupunta sila sa ilalim ng lupa, alay, buhay, into the realm of the dead, which is hell. Then you will know that these men have treated the Lord with contempt. Next, go. Now, verse 31, as soon as he finished saying all this, nung sinabi na daw yun ni Moses, look at what happened. The ground under them split apart. And the earth opened its mouth and swallowed them and their household and all those associated with Korah, together with their possession, kasama yung kanilang ari-arian, kasama kung ano yung meron silang pinaghirapan. Sabi, they went down alive into the realm of the dead with everything they owned. The earth closed over them, and they perished and were gone from the community. At their cries, all the Israelites around them fled, shouting, the earth is going to swallow us too. Isipin mo.
Then maya-maya, the fire came out from the Lord and consumed the 250 men who were offering the incense. Let me give you this picture. Pagkasabi ni Moses, okay kulit-kulit niya naaway niyo ako Look at what happened. Maya-maya, yung ground na split, lahat ng rebellious spirit na pinapahiwalay ni Lord kila Moses, nilunok ng lupa ng buhay. Now, what's the lesson here? Korah had assumed that Moses and Aaron and his sons were trying to make the Israelite priesthood the same kind of political machine, and he wanted to be part of it. Ito pa lang si Korah, akala niya sila Moses, ang ginagawang leadership ni Moses is only for political power. Hindi alam ni Korah that Moses was chosen by God to lead God's people. Because his main ambition was to serve God rather than to control others. So mayroong maling thinking itong si Korah, na corrupt na yung kanyang isip because of the rebellious spirit. As we can see, sad to say, according to the Bible, na wala talagang magandang mangyayari sa mga taong rebelde. The future of the rebellious people always leads to destruction. Now, alam niyo po, itong spirit of rebellion, nandito pa rin daw po ito hanggang sa panahon natin ngayon. Kasi spirit siya Meaning to say, same spirit, but in different people. May rebellion, pero sa iba't ibang tao ang gumaganap. Nung panahon nila, pumunta kila Korah, sa panahon din natin, meron din ngayon. Paano? Ito po. Acts of rebellion against our parents. Go. Acts of rebellion against our parents. Lumalabas pala ito kapag tayo din ay nagre-rebelde sa ating mga magulang. Imagine, magre-rebelde ka sa nanay at tatay mo, sila yung nag-alaga sa iyo. Ako, I'm a father now with 2. Dati, syempre, medyo pasaway din tayo. I can say, nanggaling din ako dito. Kaya lang nung magulang na rin ako, nakikita ko na sila Pablo, magpupuyat ka, magtatrabaho ka, didiskarte ka, kukonek-connect ka, magsasacrifice ka. Tama pala yung word na isusubo mo na lang, ibibigay mo pa. Masarap sana, ako may mga ganyan ako minsan, date ko yung sarili ko sa McDo. Minsan lang naman. Punta na ako doon. 1 piece chicken please. Pagkabayad ko, ay, favorite ito ni Pablo tsaka ni Nasha. Kay Nasha yung balat, kay Pablo yung laman. Sa akin yung buto. Uwi na lang ako ngayon. Tama Bakit ka magre-rebelde sa magulang mo na hindi mo alam yung sakripisyo na ginagawa nila sa'yo?
Next, acts of rebellion against your organization or employers. Minsan may mga ganito din tayo. Nagre-rebelde ka saan? Sa trabaho mo, sa boss mo, sa mga co-workers mo, nag-aaway-away kayo. Nagsisiraan kayo dun sa loob. Ay, hindi kasi ano yan eh. Ay, hindi kasi alam mo ba si boss? Next, acts of rebellion against government authority. Hindi mo napapansin, because of the corrupt na nangyayari sa ating bansa, naiinis ka na ngayon. Nagre-rebelde na tayo ngayon. Hindi kasi ganito yung Pilipinas, ganito yung leadership ng Pilipinas. Nakakainis. Di mo alam, pinapasukan ka na ng rebellious spirit. Madali ka na ngayon magalit. Umiinit na naman ngayon yung ulo mo. Nagiging high blood ka na ngayon. Nagiging green ka na. What else? Acts of rebellion against pastors and leaders. Di alam mo ba yan si pastor? Layan. Yung mga leaders natin dito, sus, ginagawa yan. Incognito. Sinisiraan natin yung mga pastors natin, mga leaders natin, ano? Ganto yung nangyari kila Korah. Sinisiraan nila si Moses. Pinagtutulungan nila si Moses at saka si Aaron. And last, acts of rebellion against your friends. Sa mga kaibigan natin, in order para ikaw maging bida doon sa grupo nyo, nagkakaroon kayo ng sira-siraan. Pakisabi sa katabi mo, agay, 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 agay. Now, honestly speaking, ito, pinag-uusapan natin ito, hindi po tayo dito nagpaparinig, no? Hindi po natin ito, kasi gusto natin matanggal ito sa buhay natin. Sino dito gusto matanggal yan? Isang malakas mo ng palakpak para kay Lord. Importante kasi matanggal ito. Kasi pag hindi, look at what happened to Korah and his team. Now, question, what are the entry points of the rebellious spirit? Pastor, paano ba pumapasok itong mga rebellion na ito? Bakit ko ba ito nagagawa? Are you ready? Number 1 is doubting or duda. Tingnan natin yung context. Nung binasa natin ito, meron kasi siyang root. Bakit naging ganon sila Korah at saka yung grupo niya? Ito yung root cause, Numbers 13, 27 to 29. They gave Moses this account. We went into the land to which you sent us, and it does flow with milk and honey. Here its fruit, but the people who live there are powerful, and cities are fortified and very large. We even saw descendants of Anak there. The Amalekites live in the Negev. The Hittites, Jebusites, and Amorites live in the hill country, and the Canaanites live near the sea and along the Jordan. So itong mga Israelite people, kaya pala nagkaroon ng rebellious spirit because they are doubting. So nung panahon na ito, sinend ni Moses yung 10 spies para tingnan yung promised land kung anong meron doon. Pagkakita nila, nag-doubt sila. Ibig sabihin, hindi nila nakikita yung kakayanan ng Diyos na ginawa sa buhay nila. Pinakitaan na nga sila ni Lord ng miracles nung sila ay nasa Egypt pa. Pinapapunta na nga sila sa promised land. Nagpakita na nga si Lord ng matitinding plagues. Gumuhit, di ba, binuksan na nga ni Lord yung sea para makaalis sila kila Pharaoh.
itong mga Israelite people nagda-doubt pa rin sa kakayanan ng Ginoo. So, number 1 entry point ng rebellious spirit is doubting. Number 2, fear or takot. Numbers 13:31. But the men who had gone up with him said, "We can't attack those people. They are stronger than we are." Ibig sabihin, itong mga taong ito, takot. Sila, Kora, takot pala ito. Mukhang matapang lang. Mukhang siga-sigaan lang. Pero yun pala, takot. Ang daming ganyang tao. Mukhang matibay. Mukhang matikas. Feeling. Pero deep inside, takot. So kaya pala nang gugulo itong grupo na ito. Third is the bad report or masamang ulat. Numbers 13:23 to 32 to 33. Look at what happened. And they spread among the Israelites a bad report. Pwede po ba i-underline natin yung bad report dyan? About the land they had explored. They said, "The land we explored devours those living in it. All the people we saw there are of great size. We saw the Nephilim there. The descendants of Anak came from the Nephilim. We seemed like grasshoppers in our own eyes, and we looked the same to them." So rebellious spirit pumapasok sa isang tao kapag mali at kasinungalingan yung sinasabi natin. It's a lie. Alright? Nagsisinungaling ka in order para maging bida ka. Nandyan pa ba kayo? At ang sabi, they spread among the Israelites. Ibig sabihin, kinalat talaga. So number 3, bad report. Number 4, grumble or reklamo. Numbers 14:1 to 2. That night all the members of the community raised their voices and wept aloud. All the Israelites grumbled against Moses and Aaron and the whole assembly and said to them, "If only we had died in Egypt or in this wilderness." So rebellious spirit pumapasok sa isang tao once na siya ay reklamador. Nakakita na ba kayo ng taong reklamador? Di ba paraging hindi nakakakita, hindi ka na-appreciate. Ang laging tinitingnan sa'yo, yung pagkakamali mo. Hinihintay ka niyang malaglag. Hinihintay ka niya, isang mali ka lang, naku, tapos ka sa akin. Reklamador. Number 5, forgetful. Nakakalimot. Numbers 14:3 to 4. Why is the Lord bringing us to this land only to let us fall by the sword? Look at what happened to these Israelites. Tingnan mo yung kanilang ugali. Po? Bakit ganito si Lord? Sabi nila. Bakit tayo dinadala ng Diyos tapos papatayin niya lang tayo? Our wives and children will be taken as plunder. Wouldn't it be better for us to go back to Egypt? Balik na lang kaya tayo kung saan tayo galing. And they said, we should choose a leader and go back to Egypt. So, naggrupo-grupo na itong mga ito. So again, nakalimutan ng mga Israelites kung paano sila pinadalan ni Lord ng daghang miracles.
Nakalimutan nila kung paano sila niligtas ni Lord dun sa mahirap o masalimuot at masakit na buhay nila sa Egypt. Ang hirap ng buhay nila sa Egypt eh. Kasi puro kasalanan dito eh. Egypt, ang buhay ng mga Israelite dito sa Egypt, ang hirap. Diba, if you remember, ginagawa silang slaves dyan. Pinahihirapan sila dyan, ginagawa silang katulong. Sobrang katulong mismo. Pinagtutulungan sila. Nung dinala na sila ni Lord sa promised land, papunta na sila, ang dami ng miracle, nakalimutan. Alam niyo po, sad to say, maraming mga Christians na kay Lord makakalimutin. Nakakalimutan na natin kung paano ka binago ni Lord. Nakakalimutan natin kung paano ka inalis ni Lord dyan sa dati mong mahirap na concern o problema. Number 6, look at what happened. Paano pumapasok itong rebellious spirit? They reject the Lord. Pagtanggi sa Panginoon. Meaning to say, sabi Numbers 14:11a, the Lord said to Moses, "How long will these people treat me with contempt?" Contempt is also rejecting. Ibig sabihin, ito palang grupo nila Korah, na mga corrupt, na mga rebellious, ayaw pala talaga nila kay Lord. Alam ni Lord eh, ayan o, the Lord said, ibig sabihin, God said to Moses mismo, hanggang kailan ba yung mga tao na yan i-reject ako? Ibig sabihin, pinapakitaan na sila ni Lord ng mga miracles, pero deep inside, nire-reject pala talaga nila si Lord. May mga tao palang ganun, no? And last, number 7, it comes to unbelief or kawalan ng paniniwala. Numbers 14:11b. How long will they refuse to believe in me? In spite of all the signs I have performed among them. Look at what happened. Sabi hanggang kailan itong mga taong ito hindi maniniwala sa akin after ng mga signs na pinakita ko sa kanila. So may mga tao pala na kahit pakitaan mo ng miracle, pinakitaan na sila ni Lord ng miracle, hindi pa rin sila naniniwala sa Ginoo. Hello? So ito pala yung 7 uri, kaya pala mabilis pumasok itong rebellious spirit sa tao. Question, sino dito aamin na meron siyang ganyan? Taas ang kamay. Let's be honest here. Taas ang kamay, let's be honest. So lahat tayo merong ganyan. Now, how to overcome the spirit of rebellion? Ito na yung gagawin natin ngayon. Pastor, paano ba namin mawawala? Paano ba natin ito aalisin? Here's the techniques for overcoming this rebellious spirit. Pwede po ba isa mo ng malakas na palakpak para sa ating Panginoon? Dito po ako magtatapos. How to overcome the spirit of rebellion. Number 1, don't let desire drive you for something else, cause you to be dissatisfied with what you already have. Ulitin ko, don't let your desire for something else cause you to be satisfied with what you already have. Meaning to say, wag na wag kang maiinggit. So para mawala itong rebellious spirit, bantayan mo yung mata mo. Bantayan mo yung isip mo. Bantayan mo yung puso mo. Why?
Kasi pag yan, hindi mo nabantayan mabuti, magugulat ka, pumapasok yung rebellious spirit sa'yo. So marami pong Christians na wala at nasira ang buhay. Kasi po, mainggitin. Andyan pa ba kayo? Ganito, pag may binibless si Lord na tao, ang gagawin mo, pikit. Hindi kapag may binibless si Lord na tao, ba't ako ganito? Bakit ganito yung pamilya namin? Bakit sila ganyan? Nagko-compare ka na ngayon. Maganda, binibless ka din naman ni Lord eh. Makikita mo naman kung paano ka binless ni Lord eh. Maganda pag nakikita, gusto mo ikaw lang lagi i-bless ni Lord. Gusto mo lagi, sa'yo lang lagi yung blessing ni Lord. Pag may pangataong bless, you enjoy. No, hindi yung, hindi yung parang may sinisiraan ka pa. Alam mo ba kung saan nila kinuha yan? Maganda pag may blessing yung iba, wow, praise God. Hindi yung naiinggit ka doon. Yesterday, I was invited with the G. Okay. Gulat ako, pinatawag niya ako kahapon. Sabi niya, Pastor, saan ka? Halika, sama ka sa akin. Sinama niya po ako here, dito sa lugar na ito. It was unexpected. Sige, I think I have a picture here. Sige, saan pa? Ayan, Hapon lang ito. Ano ito? Ito yung nag-invite sa akin, po. Love na love din ako nito. Saan ka, Lara? Gulat ako, daming bago. Ito, mga mga army niya ito eh. Mga armies yan. The Intel. Yung pala, mag-aano kami? Hindi ko patay. Kasi pag ito mga kasama ko, mga barako talaga ito eh. Tama? Mga barako talaga ito, panlalaki talaga ito eh. Hindi ito yung tapang-tapangan lang, no? Yung siga-sigaan. Ito talaga, barako na talaga ito eh. Sige ho, punta ako doon. Sabi ko, grabe, mga baril pala dito ha. Mga Armalite, mga shotgun, yung granada. Intercede ako, Jesus name, rebuke Lord, baka mamaya mga bomba dito, Lord Jesus. So, firing kami. Hindi ko na lang ikikwento kung paano ako nagbaril-barilan, no? Pagkaputok ko, fuck in Jesus' name! Well, I realized, sabi ko, grabe man yung life ni Sir G. Blessed na siya. Kahit saan pwede siyang pumunta. Kahit saan pwede niyang bilhin. Grabe man ito. There is something in me na parang gusto ko na lang mag-business, Lord. At parang, di ba ako businessman, Lord? Businessman din pala. Soul business. Pero alam mo yun, pag may mga taong bless na nakikita mo yung kanilang buhay, merong something sa'yo na, ako din ito.
So in order for you na mawala pala itong mga ito, huwag mainggit. Pwede po ba pakisabi sa katabi mo, huwag mainggit. Number 2, don't attempt to improve your own self-esteem by attacking others. Anong ibig sabihin nito? Iwasan ang pananira sa iba. Bakit? Hindi ka man naririnig nung sinisiraan mo, naririnig at nakikita ka ng Ginoo. Babawian ka ng Diyos. Kapag naninira ka sa iba, magugulat ka, babawian ka ni Lord ng matindi. Kasi kung anong ginawa mo, babalik yun sa'yo. Alam niyo po, simula nung na-kay Lord ako, marami nang umaaway sa akin. Maraming may ayaw sa akin, maraming nagalit sa akin, maraming sumisira sa akin. Wala naman akong ginagawang masama. Kaya lang nakita ko, of course, may Facebook. Meron din akong Intel eh. Ano Intel ko? Facebook. Lahat ng mga sumisira sa akin, alam nyo po, sorry for the word, nakita ko, hindi na-bless ang kanilang buhay. Pinadalhan sila ni Lord ng matitinding problema. Bakit? Wala naman akong ginagawa sa kanila eh. Tama? Kapag walang ginagawa sa'yo, kapag may umaatake sa'yo, may naninira sa'yo, hayaan mong si Lord ang bumalik sa kanila. Bakit? Pag si Lord ang bumalik sa mga naninira sa'yo, sigurado matindi yun. The Bible said, vengeance is mine. Yaan mo, chill ka lang. Nag-backfight sila sa'yo, pinagtutulungan kanila, yaan mo lang. Tingnan mo, lahat sila, iisa-isahin sila ng Ginoo. So don't attempt to improve your own self-esteem. No, wag mo nang gagawin niya, magbibida-bida ka, magpapaangat-angatan ka, sisiraan mo yung iba para makuha mo yung mga tao. Maniwala sila sa'yo. Okay, gawin mo yan. Pero nakikita ka ng Ginoo. Number 3, malapit na tayo. Don't use part of God's Word to back up your desires. But instead, let it completely guide your desires. Karamihan sa mga tao po, kahit mga believers na namimili lang ng gusto ng Word of God, dapat daw hindi ganon. Ang Bible po o salita ng Diyos, hindi siya parang namamalengke ka na ito, gusto ko lang ito yung ulam, gusto ko ito lang yung karne. Hindi siya ganon, hindi ganon ang Word of God. Ang Bible, buo siya mismo. Hindi mo kailangan piliin yung kung ano lang gusto mo na dahil mali yung desire mo, ito lang yung pipiliin. Hindi siya ganon. Lahat siya dapat, tanggap mo yun. At kapag tinanggap mo yon, magugulat ka sa ibibigay na magandang buhay sa iyo ng Diyos. Higit ito sa iniisip mo, higit ito sa desire mo. Amen. Number 4, don't believe that power and position will satisfy you. God wants to use you in your current position. Huwag kang maniniwala na kapag ikaw ay nasa position na, kapag ikaw ay nasa power na, okay ka na, nadadaya ka po ng devil. Si Satanas, kerubim eh. Tama? If you remember Lucifer, he is kerubim, kanang kamay siya. Mataas ang kanyang katungkulan na angel. Ang problema, gusto niya ring maging God. Di niya alam, pinasukan siya ng rebellious spirit. So si Korah and the associates, nagulat sila, gusto na rin pala nilang maging parang si Moses.
Kaya pala pumasok itong rebellious. Hindi na siya na-satisfy, hindi niya na-appreciate yung position na meron siya. He was a Levite. Malapit kay Moses, he was a leader. Kaya lang, because of the rebellious spirit, nag-iba. And number 5, remove yourselves from the rebellious spirit. Verse 21, sabi doon, separate yourselves from this assembly so I can put an end to them at once. Ibig sabihin, kapag may nakikita kang tao, may rebellious spirit, you detach yourself. Umalis ka na dyan. Disengage. Bakit? Kasi virus yan. Pag nakuha mo yon, magugulat ka, kumakalat yon. At ang rebellious spirit po ay ang bilis kumalat. That's why you remove yourself from them. Makikita mo naman, ito ay parang lumala, sinisiraan ito lagi si pastor, sinisiraan ito lagi yung church, yung pamilya, yung organization. Makikita mo naman ay may rebellious spirit. Ito, you detach. Bakit? Mapapasa sa'yo yun. And last, number 6, humility. Ganda nito. Proverbs 11:2. When pride comes, then comes disgrace. But with humility comes wisdom. When pride comes, then comes disgrace. But with humility comes wisdom. Here's what I learned po. Kung sino pa ang mahirap, sila pa yung feeling mayaman. Kung sino pa yung pinakamaingay, sila pa yung pinakatalagang wala namang talagang alam. At kung sino pa yung palasumbong, sila pa yung totoong may issue. At kung sino pa ang humble, sila yung totoong inaangat ng Ginoo. Another verse, James 4:10. Sabi, humble yourselves before the Lord, and He will lift you up. Kahit na may mga sumisirang mga rebellious na tao sa'yo, you humble. Magulat ka. The more you attack, sabi sa akin ni Bishop, anak, inaatake ka. Enjoy! Higupin mo. Tanggapin mo. Bakit? Diyan ka iaangat ng Ginoo. Pwede po ba isang malakas na palakpak para kay Lord doon? As I end, wala talagang magandang mangyayari sa mga taong rebelde. There's no future to the rebellious spirit. At wala pa po akong nakitang tao na may spirit of rebellion tapos bless ang kanilang buhay. Wala pa akong nakita. Ang buhay nila, ang pamilya nila, ang gulo. But, I have a good news. Today, the Lord will cleanse you. Lilinisin tayo lahat dito ng Ginoo sa rebellious spirit na to. Hindi naman talaga ikaw yung problema We love people. But this spirit, aalisin yan sa'yo ngayon ng Ginoo. Amen. We will all stand up. Together, we will all pray. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord, we humble ourselves before you, Lord. Sige, humble yourselves before your God today.
Hingi tayo lahat ng tawad kay Lord. Lord, patawarin mo kami. Hindi ko napapansin, may rebellious spirit na pala ako sa magulang ko, sa organizations ko, sa boss ko, sa pastor ko, sa kaibigan ko. Lord, sige, hingi ka ng tawad kay Lord. Sa mga kaibigan ko, Lord, nagkakaroon na kami ng rebellious spirit. Nagsisiraan na kami. Sige, hingi ka ng tawad sa Ginoo ngayon. Lord, tulungan mo kami. Ayaw namin ito. Like what happened to Korah and his group, Lord, hindi naging maganda ang buhay nila. Napunta sila agad sa impyerno, kinain sila ng buhay ng lupa. Lord, ayaw namin ng ganitong buhay. Ayaw namin ng ganitong ugali. Ayaw namin ng ganitong pag-iisip. Ayaw namin ng ganitong karakter. Maawa ka sa amin, Lord. Sige, nililinis ka ngayon ng Ginoo. Lord, let the blood of Jesus flow to each and every one of us here. Sige, blood of Jesus flow. In the name of Jesus. Lord, we rebuke the spirit of rebellion in the name of Jesus. Sa aming puso, sa aming isip, sa aming buhay, sa aming pamilya, in the name of Jesus. Sige, sige, in the name of Jesus, flow. Hallelujah. Sige, may ginagawa si Lord sa'yo. Even yung mga nasa online. In the name of Jesus. Yes, Jesus. We pray for complete deliverance today, Lord. Nire-rebuke namin lahat ng mga rebelde. The spirit of rebellion in this church. In the leadership of this church, in the name of Jesus. Sige, out, 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 alis sa pangalan ni Jesus. Sige, tulungan mo yung sarili mo. Kasi kapag hindi yan nawala sa iyo, kakalat yan sa pamilya mo. Kakalat yan sa mga anak mo. Kakalat yan sa paligid mo. Kakalat yan sa simbahan mo. At hindi magiging maganda yung buhay mo. Wala pa ako nakikitang rebeldeng tao na gumanda ang buhay. Lahat sila sinumpa ang buhay. Kaya starting today, Lord, we rebuke, alisin lahat ng mga ito sa pangalan ni Jesus. Rabababa, shukarabababa, sikataraba. Bebe. Lord, yung mga na-adapt namin sa aming pamilya, mga bitterness, mga hurt, inggit, Lord, in the name of Jesus, alisin lahat ng ito. Comparing spirit, we rebuke you, alis in the name of Jesus. Spirit of insecurity, sa pangalan ni Jesus, alis, labas. In the name of Jesus. Sige, kantahan natin ang Diyos. Hallelujah. Baguha. Baguha, Ginoo, sa bangkani. Sige, kantahin mo yan kay Lord. Sabi mo kay Lord, Lord, baguhin mo ako. Lord, baguhin mo yung puso ko. Nagiging rebelde ako sa magulang ko. Lord, patawarin mo ako.
sa kinabuhi ko. Hallelujah. Today is the first Sunday of the month. Palihog po, pamigay natin yung breads and cups, please. Thank you, Jesus. Let's sing a song. Let's continue to be in the presence of God. Kaya po tayo naririto ngayon at pinagsama-sama bilang isang simbahan ay dahil sa pagmamahal ng ating Ginoo sa sangkatauhan. Pinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus para tayo iligtas. Kaya importante na alalahanin natin ito sa pamamagitan ng ating communion. Reading to you 1 Corinthians 11:23-25. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at binigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya'y pinagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay. Taas po natin ang ating mga tinapay, please. Siya'y nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Kainin na po natin, please. Matapos maghapunan, siya din ay dumampot ng kopa. Taas po natin ang ating mga cups, please. At sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Inumin na po natin, please. And right now, habang tayo po ay nakatayo, let us invite all our new friends here to come in front. We will pray for you. Palakpakan naman po natin ating mga new friends. Can we pray for you? Leticia, come forward here. Can you face them? Palakpakan naman natin sila. Amen. Lay hands po natin. Lord, salamat po sa mga anak ko na ito, Panginoon.
natin sila, no? Sige po, makakabalik na tayo. Hallelujah. Amen. Taas natin ang ating mga kamay. Pagpapalain tayo ng ating Panginoon. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord make His face shine upon you. And may the Lord be gracious to you. May the Lord turn His face toward you and give you peace. Lord, salamat for your topic today. Lord, it's reminding us, Lord, na delikado pala itong rebellious spirit. Ingatan mo kami, Panginoon. Bless the works of our hands. We pray for hedge of protection, Lord. In the name of Jesus, baka hindi kami balikan, pero yung mga pamilya namin, mga anak namin, ang business namin, Lord, we rebuke it, the retaliating spirit. In the name of Jesus. Lord, salamat po, Panginoon. We pray also for provision. Marami na naman kaming babayarin, pero Lord, we believe that you're going to provide. Marami ka namang miracles na ginawa sa amin, Lord. Kaya marami ka pang ibibigay sa amin ng mga miracles sa pangalan ni Jesus. Lord, thank you for your church. Lord, dito mo kami tinuturuan, dito kami nare-rebuke, dito kami nababago. For us to become a person, a family, a church that you want us to be. Ingatan mo po kami sa aming pag-uwi. We bless your name and we bring back all the glory, honor, and praise. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. And everybody say, Amen. Praise the Lord. God bless and see you po sa ating fellowship.